Wala daw sa loob yung may-ari mo. Pero ang gulo ko dyan eh. Ang dilim eh. Ganyan sana. Mag-a-assess ang bride. Kaya ano, bridesmaid. And as long as I live
Mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid na narito. Narito tayo ngayon upang saksihan at ipagdiwang ang pangako ng pag-ibig ng mga nagmamahalang si Romeo at si Naomi. Hallelujah! Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Diyos ng mga hayop sa parang, mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit walang isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom. Ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na ito'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito na ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Tanggap mo ba si Romeo upang mapangasawa sa hirap man o sa ginhawa, sa kalungkutan man o sa kaligayahan, sa karamdaman man o sa kalusugan, at nangangakong iingatan, mamahalin, paglilingkuran ng tapat, habang ikaw ay nabubuhay? Opo, Pastor. Pakinggan naman po natin ang kanilang mga personal vows. Merge, this is only a short message, no? Short vows. Pero ito ay tunay, totoo. Merge, my wife, finally, nangyari na yung gusto natin mangyari na we become one. Ngayon, officially, legally, pwede na kitang tatawagin asawa ko. Tandaan mo parati na I will always love you forever lasting sa tulong ni Lord God, Jesus Christ. Kung may mga pagsubok man tayo na dating sa atin bilang mag-asawa ay kayang-kaya natin sa tulong ng ating Panginoong Isus. Si God ang sender of our relationship. Merge, my wife, I love you so much now and for RJ. At kanta yun, now and forever. Ginawa kong now and forever. At saka yung linya ko sa'yo na inibento, ay kung ako ba nakauna. Forever lasting. I love you so much. Merge, my love, 12 years. 12 years nating inantay pagkakataon na ito na may kasal tayo. Inantay natin itong pagkakataon na to at ito din yung inaantay ng mga mahal natin sa buhay, ang makasal. Alam ko, masaya ang bawat isa, higit lalo na ang ating mga nanay na parehong nasa heaven. Di man nila masaksihan ang pag-iisang victim natin. Pero, andito ang mga tatay natin, ang mga loved ones natin, saksi sa ating pag-iisang dibdib. I love you, and I thank the Lord for the love that has bound our hearts and lives together in spiritual fellowship
of marriage. I will always love you, honor you, and cherish you as we enter upon the privileges and joys of life relationships and begin together and build a Christian home. I will look to you as a partner and leader in our home as I have looked to Christ as the head of the church. Sabi ng ibang mga wife, kung ano ang pera mo, ay pera ko. Kung ano ang pera ko, ay pera ko pa din. Pero hindi ko gagawin yon. Dahil gusto ko, pareho tayo magsikap kung paano natin itataguyod ang pamilyang bubuuin natin. At aabutin natin pareho ang mga pangarap natin sa future bilang mag-asawa. I will love you in sickness as in health, in poverty as in wealth, in sorrow as in joy, and will be true to you by God's grace and trusting Him so well shall live long. May God bless our relationship as a husband and wife. I love you. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit ko po bang hilingin yung singsing? Dalhin dito sa harap. Nililingin ko sa'yo. Ang singsing na ito, bilang tanda, bilang aking pangako, at ng pag-ibig sa iyo. Kasama ng aking buong pagkatao sa pangalan ng anak, ng Espiritu Santo. Romeo, binibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pangako at pag-ibig sa iyo. Kasama ng aking buong pagkatao sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mari po bang dalhin dito ang coin or coins? Sa pamamagitan ng bisig mo at pawis sa iyong noo ay itataguyod mo ang iyong pamilya. So sa ating mga kalalakihan, may responsibility na upang gamitin ng maayos ang pinagkatiwala ng Diyos. Ang paggamit ng pananalapi ay hindi dapat maging sanhi ng pagtatalo, kundi maging sanhi ito ng mas matibay na pananampalataya sa Diyos. Na sumisimbolo ng aking dedikasyon. Matustusan ang pangangailangan ng ating bubuing pamilya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maaari po bang dalhin dito ang Bible? How to grow your business. How to be a successful businessman. Yan ang ginagawa natin, yung gusto nating maging. Halimbawa naman po, kayo ay conscious, health conscious. Gusto nyo maging fit. Ang babasahin nyo naman pong libro ay patungkol sa how to become fit. Mga physical instructor, mga gym instructor na nagtuturo, nagbibigay ng tips kung paano maging ikaw ay matagumpay sa iyong gustong tahakin sa buhay. Ganon din po sa buhay Kristiyano. Kung gusto natin maging matagumpay, kailangan po natin ng Biblia, ng salita ng Diyos. Kung gusto po natin magtagumpay ang ating pag-aasawa, ang marriage life natin, kailangan po natin ng Biblia na magbibigay sa atin ng tamang prinsipyo, tamang paninindigan, tamang salita, at higit sa lahat,
tamang pag-uugali at tamang pagkilos sa araw-araw nating buhay. Malaman natin kung ano po ba ang katotohanan, kung ano po ba, kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. No? Na kanyang inalay ang kanyang sariling buhay upang tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Higit sa lahat, kung paano natin patatakbuhin ang mga plano at desisyon sa ating buhay, napakalaking halaga po ng salita ng Diyos bago tayo kumilos at bago tayo magdesisyon. Ngayon, hawak ninyo, Romeo and Naomi, ang Biblia. Ang banal itong gabay sa inyong pagsasama at natitiyak kong kayo ay pagpapalain at magtatagumpay sa inyong buhay. Amen. Amen. Ayun po yung ating veil and cord. Pari na po ninyo. Sa paglalagay ng belo sa ulo ng babae at sa balikat ng lalaki, ating pinagtitibay ang ng lalaki, kundi sa tagiliran upang maging katuwang sa buhay, sa ilalim ng kanyang bisig, upang proteksyonan at malapit sa dibdib kung nasaan ang puso, upang mahalin, kalingain at pahalagahan ng lalaki. Ang tali naman ay sumisimbolo ng pagbigkis sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang pagbubuklod sa kanila ay pagtitibay sa aral ng banal na kasulatan na ang pag-aasawa ay nilayon ng Diyos. Manatili ito habang buhay. Sa pagkakataon na ito, maaari ko po bang anyayahan ang mga magulang na narito ng mga ikinasal natin o kinakasal natin? Maaari po ba kayong tumayo? Ngayon, sila po ay pinagbuklod ng matrimonyo, ng pag-aasawa. Bilang mga magulang, sila ba ay inyong pinahihintulutan upang magsama at bumuo ng kanilang sariling pamilya? Opo, Pastor. Opo, Pastor. Kayo ba ay nakahandang irespeto ang kanilang bagong prioridad bilang mag-asawa at nangangako na patuloy ninyo silang mamahalin, ipagdarasal at ihikayatin na lalong pagtibayin ang kanilang pagmamahalan habang buhay? Opo, Pastor. Binabati ko po kayo dahil sa inyong walang sawang suporta kay Romeo at kay Naomi. Hanggang sa mga oras na ito, dalangin ko na patuloy ang inyong katapatan sa pagmamahalan sa kanila habang sila ay nabubuhay. Maraming salamat po at maaari na kayo. Maaari ko rin po bang hilingin ng isang sandali ang mga ninong at ninang na kayo po ay lumapit din sa harap na lugar na ito. Romeo at Naomi, upang umalalay sa kanilang material, no, at spiritual na pangangailangan, hindi lamang sa mga gift na dala natin, no, sa mga
ang mga cash na gift na dala natin. Kung hindi higit po sa lahat yung spiritual na panalangin sa kanila na sila ay maging matagumpay, na magkasama habang buhay. Sana po ay maging mabuting ehemplo ang bawat isa sa inyo, maging makadiyos na tagapagpayo sa kanila sa oras na ito ay kanilang kailanganin sa kanilang buhay mag-asawa. Kayo po ba ay nangangako na tutuparin ninyo ang mga tungkulin ito sa araw na rin na tayo? Maraming salamat po at manatili po kayo patayo at po yung kanilang marriage certificate or contract. Pero ito po ay pwede kayong mag-quit. So itong certificate of marriage na ito, narito lang para in case may maagrabyado sa inyong dalawa, may habol kayo. Legal. Pero alam ko naman dahil si Lord ang sentro ng marriage na ito. Katulad nga nung nag-usap na kaming tatlo, bago mangyari yung kasal. Sa seminar na sila, alam na nila na hindi lang sila kundi kasama si Lord sa marriage na kanilang buhay. So ito po, nakita natin na sa buhay na ito, napakahalaga na sa pagpirma ninyo at kasama sa mga saksi ng mga masasaksihan nito ng inyong mga ninong at ninang na talagang hindi nyo na, wala na, no turning back, na. No quitting. Kahit may challenge, kahit may pagsubok, pero nandyan naman ang Diyos talaga. Alam ko na hindi na kayo, hallelujah, pababayaan. So kailangan si Lord talaga ang center sa marriage. Katulad nga po na parang triangle, di ba? Kailangan tatlo. Faithful kayo kay Lord. Sinisip nyo, una, si Lord. Lalo din kayo nagiging malapit sa Panginoon. Bakit? Papalapit kayo dun sa center ng inyong relationship. Kaya napakahalaga po sa marriage, hindi lang husband and wife eh. Dapat talaga kasama ang Diyos. Kasi pag husband and wife, isang linya lang yun, magkalayo pa kayo. Nasa dulo-dulo, pero pagkasama si Lord, naging triangle, papalapit kayo sa Kanya. Kaya kahit may away, may gulo, pero maalala ko, hindi lang pala tayo, nandun pala si Lord. Nagiging maayos. At ginagawa ng Panginoon, binibless ng Panginoon yung inyong marriage. Hallelujah. So, maaari po ba na bago sila pumilma, ay Panginoon at Ninang, kaya atin po kayo na ipanalangin natin sila. No? So, itaas po natin ang ating mga kamay, patungo sa kanila, at mag-declare po tayo ng apat na siya muna. Tapusin mo muna yung apat, tapos siya. By the authority confirmed upon me by God as His minister and by the laws of the Republic of the Philippines, I pronounce you husband and wife. You are no longer two, but one in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Mr. and Miss Pineda, palakpakan natin! Ayan. Alam ko matagal na itong pinaktis ni Brad Jun eh. So ito na ang panahon, mga kapatid, mga magulang. Siyempre sa kultura nating mga Pilipino. Mga kapatid, nakita natin, palakpakan natin muli!
bang tugtog? Let's go! Wala mo masigaw mo para para for Hey! Joel and Rolly! Hey! It's a beautiful picture for tonight. Hey! And handang-handa na magpasabang ng ating Team Bright at Team Blue. Sige po, Team Bright, pwesto na tayo. Ano ba ang baon ng Team Bright ngayong hapon? 5, 4, 3! 2, 2, 2. Napakaganda talaga. 2. Ma'am, kumusta po kayo, ma'am? Saya. 2 and 1. Isang masigaw para para. What a sweet vibe. And this time, now we return the favor to your husband, Mr. Pineda. Mo nakaraan na matutupad mo yung ano, sabi na natin hindi mo 10 anak daw. Aray ko! Kulang daw ng dalawa, 12 daw. Parang dalawang team ng basketball. Puro lalaki. Aray! Sabi natin na strong lang kahit may dumating sa buhay. Lagi lang tayong mag... Hindi pa namin alam yan. Boys na. Peace out lang. Banat. Huwag ganyanan. Huwag ganyanan. Iiyak kami. So yun, si ate ang pinaka-the best na ate for me sa buong mundo. Kasi wala siya, wala lang, siya lang yung ate ko. Hindi, si ate kasi lang, si ate lang kasi ang palaging nandiyan para sa akin, kahit na minsan mataray ako, masungit ako, siya yung pinakamahabang pasensya na laging umiintindi sa akin at sa aming magkakapatid. So, and sa ate kahit na minsan masungit, mataray, Aray ko! balik pa, diba? Pero, kung pipiliin man ako, siya palagi ang pipiliin ko bilang ate. So, ayun. And, ano to? So, ayun. Wala na siyang madukot sa kanyang bulsa or wala na talaga. Sa amin, especially sa mga nangangailangan. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan